choice kasi ng tao ang pagiging committed sa isang relationship. Choice yun. Choice mo pag gusto mo manatili dito. Kapag nagkakaproblema, choice mo kung aalis ka, kung mag-give up ka. So, para sa amin, mahalaga na hanggang dulo, manatili kaming magkaibigan. So, aside from being husband and wife, talagang hanggang dulo magiging husband and wife kami. Aside from being partners sa trabaho, kasi love team kami nag-umpisa. Ngayon, magkakatrabaho ulit kami. Kailangan matatag din yung friendship namin. Kasi may iba't ibang levels yan di ba? Pag husband and wife level, minsan darating yung punto na may mga ritual na kayo na paulit-ulit. Pero kapag nandun yung element ng friendship, parati siya magkakaroon ng bagong shape, yung inyong relationship. And also, we consider that our kids will leave us when they're already big. Di ba? Pag may sarili-sarili na silang buhay. Ang maiiwan, kaming dalawa pa rin. Ang focus na namin ngayon ay yung isa't isa. Kung matibay yung pundasyon namin bilang magkaibigan, mag-i-evolve at mag-i-evolve yung relationship namin as husband and wife. Yun yung paniniwala ko personally and yun yung pangako ko sa kanya. Kailangan pangako natin na kahit anong mangyari, nasa center talaga natin si God. Kasi malaking bagay na siya yung master namin Parang triangle yan. Nandito siya sa taas, nandun kaming dalawa. So hindi naman mabubuuin ng wala dun sa taas So palagi kami, ang pangako namin, kailangan palagi natin i-remind yung sarili natin na nasa sentro talaga natin yung Diyos. Kahit anong mangyari, successful tayo, may mga pagkakataon nagkakaproblema tayo, sa Kanya talaga tayo healing. At the end of the day, kailangan natin magdasal, kailangan natin humingi ng tulong sa Kanya, kailangan niya tayong gabayan. Malinaw sa amin yun. At secondly, sabi ko sa Kanya, kahit anong pagod meron ako, hindi ako magsasawang alagaan siya at intindihin siya araw-araw. Iba yung formula per couple, iba yung dynamics. Pero kami fear of the Lord. Kasi kung yun talaga yung nasa sentro, yun talaga yung gagabay. Marami talagang pagkakataon na po pwedeng malihis. Pero kung babalik ka sa core na yun, yun talaga yung guiding principle. Dapat malinaw talaga na ang master mo ay yung nasa taas. Siya talaga. Siya lahat. Kahit anong gawin mo, kaya mo ayusin na feeling mo sa sarili mo, ay maayos natin ganito. Kung walang guidance ng taas, wala siya pa rin talagang masusunod sa kahit anong mangyayari sa buhay niyong dalawa. So, kailangan talaga kumakapit kayo sa Kanya. At sinasabi ko nga palagi, wala namang perfect relationship Wala talagang ganun Pero pwede niyo i-work out yan together na wala namang hindi nakukuha sa magandang pag-uusap, sa trust and love, tsaka lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. May mga pagkakataon sigurong mapusok ka kasi galit ka, pero yun yung natutunan ko kay Dong Pag galit ka, matuto kang wag mo na magsalita, matututo kang wag mo nang kumibo, kasi minsan may mga salita kang binibitawan na hindi mo na pwedeng ibalik. Na pag nabigay mo na yun, nasaktan mo na yung tao, paano mo pa papagalingin yung sugat na nasabi mo na yun? Nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. So, mas maganda siguro na in every relationship na kapag galit ka, matuto ka muna na, sandali, tigil muna ako, isipin ko muna. Tama ba tong sasabihin ko? Masasaktan ko ba siya? Maaayos ko ba to pag sinabi ko to? Kasi once na nagkamali tayo at nabigkas natin yan, baka lalong mag-damage, mas lalong hindi natin maayos yung problema. So, matuto tayong tumahimik na muna.